We are all excited. Sino sa inyo ang ready na to receive the Word of God because we believe that God is going to eradicate a lot of stronghold today. Hallelujah. By the way, one last request. Please, i-share niyo po ito sa inyong wall, sa Messenger, yung link ng nasa YouTube, pwede niyo po i-copy yan, i-share po ninyo to your Facebook wall, to your Instagram, and to your My Day, to My Story, whatever platforms, mga kapatid, to reach as many people as possible. Because I believe that today, God will eradicate a stronghold in our life. This is not a hype message, but this is a helpful message. I believe that this is going to challenge a lot of believers. Are you ready for the Word of God? Are you ready? Challenge somebody and say, are you ready for... Don't just say it. Challenge him. Say it with feelings. Are you ready for the Word? So I'm going to read from John chapter 5, a very familiar verse. Pero naniniwala ako na may gagawin ang ating Panginoon through this very familiar word, and God is going to talk to you in an unfamiliar manner, in an unfamiliar way. John 5 verse 1, we're going to read from verses 1 to 9, except verse 4. Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Inside the city near the sheep gate was a pool of Bethesda, with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. One of them lying there had been sick for 38 years. Everybody say, 38 years. So this guy has been sick for 38 years. It doesn't say that he was born with this condition. Pero ano man ang kanyang edad, he's going through this paralyzation or he's been paralyzed for 38 years. What happened to English? RIP. Verse 6, when Jesus saw him, what a good news. That regardless of whatever crowd that you are in, God sees you and knew that he had been ill for a long time. So he asked that man, would you like to get well? Would you like to get well? Do you want to get well? I can't, sir. Verse 7. The sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. Someone else always gets ahead of me. Kasi kapag may season kung saan yung angel kinakalawkaw yung pool at kung sino yung unang makakapunta sa pool, siya ang makakapagkamit ng limpak-limpak na salpi. Kidding. Siya magkakamit ng kagalingan. And he's been there for 38 years. At sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, I cannot. Kasi laging may nauuna sa akin. And Jesus told him, verse 8, stand up, pick up your mat and walk. And instantly, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and he began walking. I want to talk to you about on this subject, cycles and patterns. Cycles and patterns. Everybody say cycles and patterns. Praise the Lord. Lahat tayo mga kapatid, excited tayo sa next season of our life. Correct? Excited ka kung ikaw ay single, excited ka magkaroon ng jowa. Kung ikaw ay nag-aaral, excited kang makagraduate. Kung ikaw ay nagtatrabaho, excited kang ma-promote, and so on and so forth. And we all want the next season of our life to be better than the present season of our life. Pero kung di mo pag-oobserbahan at hindi ka magiging maingat, the next season will be the same as the previous season or the present season, and you will go through the same struggle, the same pain, the same circumstance, the same issue. Hindi po kasi porket binabanggit natin na gusto nating magbago ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Magkaiba yung ginusto mong magbago sa sinadya mong magbago. Let me say that again. Magkaiba yung ginusto mo lang magbago sa sinadya mong magbago, kasi kapag gusto mong sadyain ang pagbabago, you will do something to change your life. Kung gusto mong magbago, kailangang meron kang baguhin sa iyong buhay. Hindi porket nasa church o katikit daw si Jesus, ay posibleng magkaroon na automatic ng changes sa ating buhay. Naalala niyo yung mga Pharisees? Lagi nilang kadikit ang ating Panginoong Yesus, pero hindi na bago ang kanilang buhay. Lagi silang nakakakita
ng miracle ni Jesus pero hindi na bago ang kanilang buhay. Lagi silang nakikinig ng teaching ni Jesus pero hindi na bago ang kanilang buhay. Kaya nga maraming Christians ang nagsasabi, Pastor, turuan niyo pa kami. Pastor, mag-preach pa kayo ng patungkol sa pagbabago para magkaroon ng pagbabago ang ating buhay. And I believe that the Word of God can change lives, but most of the time, hindi na bagong teaching ang kailangan natin para magbago. We need a touch from the Lord. Masyado na minsan tayong fed up with so many teachings, but we don't feel the touch of our God. Maraming Christians, mga kapatid, I include myself, we know how to get delivered. We know the theory. We know kung paano. We know alam natin kung saan hahanapin sa Word of God. We know how to get delivered, but we delay our deliverance. You postpone your peace. Alam mo kung paano makahanap ng kapayapaan, pero dinedelay natin at pinopostpone natin kasi yung intensyon, puro lang intensyon at walang aksyon. Am I preaching already, mga kapatid? Amen? Gusto ko lang i-remind ang lahat po ng Kristiyano na nakikinig under the sound of my voice, live or replay ngayon o 5 years later. You are not created, destined, and designed to get stuck. You are not designed to stay stationary. Hindi ka dinesign ng Lord para mag-stagnate. God designed you to move. Everybody say, move! Pansinin nyo, ang relationship natin kay Jesus at ang relationship po natin sa Diyos ay dapat laging progressing. From faith to faith, from grace to grace, dapat ang walk, ang lakad, lumalalim, ang commitment, tumitindi. We are serving God more, loving God more, and growing every single day. Hindi humihinto. Hindi natatapos. Kailangan merong change. I'm not condemning anybody. Maraming tao kailangan ng pagbabago, gusto ng pagbabago, pero hindi makaranas ng pagbabago. Ang nakakalungkot pa, dahil tayo ay 5 years ng Christian, 15 years ng Christian, we thought that we are moving forward. But actually, you are moving in circles, in cycles, in patterns. Kung titingnan niyo po, mga kapatid, ang pattern at ang cycle hindi naman masama because life operates in patterns, in cycles, in stages, and in season. Tingnan niyo ang universe natin. Meron tayong sunrise, and then meron tayong sunset. Meron tayong day, meron tayong night. Ang earth natin ay nagre-revolve, amen, 365 days. Pagkatapos ng December 31, January 1. Hindi ka pwedeng magrebelde doon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, gusto ko may 32. Hindi. Because our life operates in cycles. Pagkatapos ng December 31, automatic na ililipat mo ang kalendaryo mo saan? Sa January 1. Ang weather natin may cycle. May tag-araw, may tag-ulan. Sa ibang bansa may summer, merong winter. May fall pa nga sila. Yung iba naman sa Pilipino na fall lang, pero hindi pinahalagahan. Saklap, no? Isa pang cycle, mga kapatid, is a school cycle. May enrollment, may graduation. Eating cycle. May breakfast, may lunch, may dinner. Our life is filled with cycles. Our life operates in cycles and in patterns, and these things are not really wrong. Pero pansinin niyo ang sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, kanina John 5, ngayon Galatians 5, ang sabi ni Apostle Paul, so Christ has truly set us free. Wow! Woo! Dito pa lang pwede na tayong umuwi, mga kapatid, na tayong lahat ay pinalaya ng ating Panginoon. Pero sino sa inyo ang agree? Hindi porket nakasaad na malaya ka, you feel the freedom. Most Christians don't feel that they are free. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, Christ Jesus sets you free. Pinalaya ka na ni Kristo. Pero ang sabi ni Apostle Paul, now, in the present, make sure that you stay free. It's one thing to be free. It's another thing to stay free. Ang sabi ni Apostle Paul, and don't get tied up again in slavery to the law.
Sabi ng Apostle Paul, malaya ka na, pero siguraduhin mong manatili kang malaya at huwag mong hahayaan na matali ka uli. Although ang context nito, mga kapatid, ay patungkol sa cycle or slavery to the law, to circumcision and all of that, pero the principle applies sa ating buhay. Kaya nga sabi ng New King James Translation, I love New King James, sabi doon, do not be entangled again with the yoke of bondage. Ang sinasabi ni Apostle Paul, ang sinasabi ng Panginoon, dahil kay Kristo lumaya ka na, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang magpatali uli. Yung cycle noon, pinalaya ka na, inintroduce ng Lord ang bagong cycle, huwag mong hayaang bumalik ka sa lumang pattern. Huwag mong hayaang bumalik ka sa do not allow yourselves to be entangled again with the yoke of bondage. Sino sa inyo, mga kapatid, you really love to be in the presence of the Lord? Hindi ko alam kung nararanasan nyo, mga kapatid, o naranasan nyo ng season sa buhay nyo, na nagkaroon kayo ng cycle of blessing. Nararanasan nyo ba yon? Yung parang lahat ng hawakan ng kamay mo blessed. Parang everything is so smooth. Ang promotion ang dali-dali. Ang relationship laging nasa peak. Ang finances laging stable. And then all of a sudden, one mistake destroys the cycle of blessing. And then from then on, you realize, nagkamalas-malas na yata ang aking buhay. Nung bagong graduate ako, maayos ako, parang feeling ko, Lord, thank you. Maraming salamat kasi nakaranas ako ng maraming pagpapala, pero dahil sa aking pagkakamali, dahil sa isang kasalanan, yung cycle of blessing napalitan ng cycle of defeat. And you're wondering why. Let me tell you why. Because Satan is trying to disrupt your blessing by breaking your cycle. I say that again. Satan is trying to disrupt your blessing. Ginugulo ni Satan, tinatanggal ni Satan ang pagpapala sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsira sa cycle of blessing na meron ka. At ang gusto ni Satan mag-create ng another cycle kung saan aalipinin ka niya. Kaya nga, mga kapatid, hindi lahat ng cycle masama. May mga cycle na mabuti. May mga cycle na nakakatulong, pero yung cycle na ini-introduce ni Satanas sa ating buhay ay addictive cycle. Fearful cycle. Self-condemnation cycle. Ang gustong i-introduce ni Satan sa iyo, kasalanan, ma-involve ka at manatili ka sa kasalanan. Kaya nga nagtataka ka din eh. Gifted ka naman. Skilled ka naman. Alam mo, anointed ka naman. Pero bakit wala ka naka-accomplish? Nagtataka ba kayo minsan na gano'n? Pastor, I know I'm gifted. I know I'm anointed. I have the gift. I have the skill. But I don't accomplish anything. And you are not accomplishing anything. Wala tayo minsan nararating. Wala tayo minsan mga bagay na nagsasucceed. Hindi dahil hindi ka gifted. Gifted ka. Anointed ka. Pinagpala ka. Posible nga lang na nasa cycle ka. This is kind of deep. I know that. I recognize that. Let me give you 7 seconds to think about it. Because of the cycle that you are into. Napansin nyo ba? May mga tao na busy, energetic, creative. Hindi na nga natutulog. Sino sa inyo may katabi kayo, wala na talagang tulog to. Talagang araw-araw mayat maya nagtatrabaho. Pero napansin nyo, pag in-evaluate nyo ang sarili nyo, I'm not going anywhere. And unfortunately, you are stuck with the same anger, the same attitude, the same dreams. A cycle of negativity. A cycle of not achieving anything. A bad cycle, if you may. A negative cycle, if you may. Hindi lang maka-eme ng katabi mo kasi alam niya na sometime in the past, he's been through a cycle of blessing, but now he's trapped in a cycle of negativity. Yung iba sa atin, mga kapatid, stuck tayo sa ating past progress, na masyado tayong in love sa accomplishment natin in the past, that we don't press forward for what lies ahead. Marami sa atin, mga kapatid, ang stuck with unforgiveness. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin mapatawad. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makamove on. Think about it. The very premise of your faith is the forgiveness of God. But we are having a difficulty in giving and finding forgiveness for other people. Pinatawad ka pero hirap ka magpatawad. Just think about it, di ba, Mike? It's just funny. And I'm not saying it's easy.
I'm just saying, it's funny that we are stuck in our past progress. We're so stuck in our unforgiveness. Marami sa atin ang stuck in wishing in what we don't have and not grateful for what we have. Stuck ka na sa reklamo. Stuck ka na laging nagsasabi na, hindi na ba mababago ang aking buhay? Lagi, na-stuck ka na sa cycle of complaining na, kung kasing tangkad niya lang sana ako, kung kasing yaman lang niya sana ako, kung may kotse lang sana ako, kung may negosyo lang sana ako. We are so stuck in wishing na yung meron yung iba magpunta sa iyo. But you're not grateful for what you have. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Romans chapter 12 verse 1. Do not conform to the pattern of this world. Ang mundong ito may pattern. Ang mundong ito may cycle. Amen? But be transformed by the renewing of the mind. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoon sa iyo, you go above, you go beyond the patterns of this world. Hindi porket nandito tayo sa mundo, ay papattern tayo at tutulad tayo sa cycle, pattern, stages, and seasons ng mundo. Pwede kang mag-glide above that. And say, Lord, thank you. Na kahit nahihirapan ng iba, kahit hindi maganda ang sitwasyon ng iba, alam kong meron akong pananampalataya na ikaw ang may hawak ng aking future. Do not conform. Huwag kang sumabay. Huwag mong sabayan yung pattern. Everybody say pattern. 5, 10, 15. Ulit. 5. Bagsak na kayo sa math. 5, 10, 15. Paano nyo nalaman yung sagot? Pattern. May pattern eh. Correct? So, ibig sabihin, if you will just evaluate your present patterns, I can predict your future. 5, 10, 15, 20. 5, 4, 3, 2. So, you can predict the future based on the present pattern. Kaya sabi ni Apostle Paul, gusto niyo mabago buhay ninyo? Do not conform to the pattern of this world. Matthew chapter 5, you are called to be the salt of the earth. Now listen, hindi sinabing you are called to be the salt. Sabi salt of the earth. Hindi ka tinawag para maging asin. Sino siyang grateful? Lord, thank you, di ako asin. Ang sabi ng Lord, you are called to be the salt of the earth. Ang asin na nasa bote, asin pa rin. Pero hindi mo mapapakinabangan. Hindi ka tinawag para maging asin sa bote. Tinawag ka para maging asin ng mundo. Hindi ka epektibo pag nasa loob ka ng bote. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lumabas ka dyan. Lumaya ka sa cycle, paikot-ikot. Hindi ka ba nahihilo? We are called by the Lord, amen, to be the salt of the earth. And most Christians, Lord, forgive us. We are trapped in the same cycle. We are trapped in the same pattern. But how many among you believe God will set you free today? God will set you free today. Remember the Palm Sunday, mga kapatid? Doon sa Palm Sunday, ang sabi ng scripture, bago pumasok si Jesus sa Jerusalem, 5 days before He was crucified, inatasan niya yung kanyang 2 disciple na pumunta sa isang town at kumuha ng donkey. Remember that? At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, pag nakita niyo yung donkey, kalagan niyo yung donkey. At pag tinanong ka ng may-ari, ba't mo kinakalagan yung Mercedes-Benz ko? Kasi yun ang transportation nila back then. Pag tinatanong ka nila kung bakit mo kinakalagan, sabihin mo kailangan ng Diyos. God wants to use it. Because God cannot use an untied donkey. Pag nakatali ka, hindi ka magagamit. So anong unang stage para tayo magamit effectively ng Panginoon? Kailangan tayo makalagan. And what happened to that donkey? Sinakyan ng ating Panginoong Jesus and we don't know the story after. Hindi na natin alam. Basta yung donkey, dinala si Jesus sa tao. Hindi na natin alam. Walang genealogy yung donkey. Walang bigat yung donkey. Walang pangalan yung donkey. Pero he served his purpose. He brought Jesus to the people. And I believe with all my heart, donkey ka. Sabi mo sa katabi mo, donkey tayo. Ang ating mission ay dalhin si Kristo sa maraming tao, pero hindi mo magagawa ang mission mo kung nakatali ka. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakataling mahigpit. Kung trap ng pattern.
kung trap ng cycle, kung trap ng circumstance, trap tayo sa parehong attitude, sa parehong character, hindi na nag-update. Again, God cannot use an untied donkey. God wants you to be free. Let me illustrate it to you. Let me illustrate this. Dan. Everybody say, be free. Everybody say, be free. Everybody say, be free. When you're always tied to something, pag ikaw ay nakatali, you're not effective. You're not effective. It doesn't mean that you cannot move. You can move. You can move. But you cannot move forward. Kasi no matter how hard you try, listen, I'm trying to move forward, but I'm moving in circles. I'm trying to move forward, but I can't move forward. I want breakthrough. I want to follow you, God. But I'm trapped in the cycle. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid kung bakit gusto nyo namang magbago? Gusto nyong sumunod. Pero kahit anong sikap ninyo, you cannot. No matter how gifted you are, kapag nakatali ka, hindi ka effective. Kahit gaano ka ka-skillful, kahit gaano ka ka-anointed, kahit gaano kadami ang diploma mo, kahit gaano kadagal ka ng Kristiyano, kung hindi mo i-release yung tali, you cannot be free. Do you understand? You need to let go of this. You need to release this. Whatever it is, amen, na nagtatali sa'yo para magawa. I'm not kidding. I'm not faking it. I'm trying really to move forward, Mike. I cannot. No matter how hard I try, I cannot. Amen? Because I cannot do this. Kung ako lang sa sarili ko. Amen? Pansinin niyo ha, nakagalaw pa rin ako, pero hindi ako makalayo. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, si Lord ang layo na hindi ka makasunod eh. Amen? Ang sabi ng Lord sa'yo, isa si Lord, come follow me. Come follow me. Ikaw, si Lord umalis na, hindi ka pa sumunod eh. Because you're trying, but you're stuck. Amen? You're trying, amen? Ang daling pikain minsan yung effectivity ba? You feel effective pa rin. Kasi magaling ka eh. Gifted ka. Di ba? Pag tumatayo ka, people admire you. People are pleased with you and grateful that you have this talent. But unfortunately, mga kapatid, gusto mo mang lumayo. Gusto mo mang mag-level up. Gusto mo mang pumunta sa pinapapuntahan ng Panginoon. You just cannot. You just cannot. Because you keep holding on to the things that you're not supposed to carry in the first place. Pasan-pasan mo kasi yung bagay na hindi naman pinapapasan ng Panginoon sa'yo. Alam mo ba, Dan, na mas malayo pa sana ang mapagdadalhan mo, marayo pa sana ang mararating mo if you will just realize and learn how to let go. If you will just realize how to let go. You can do more things. You can serve more. You can have deeper commitment, and you can walk with God deeper and further. But you will not. Ano sabi ng Ephesians 4? Read this. Ephesians 4, please. By the way, itong version na to ay MSV version. Alam niyo MSV version? Mahirap sundin version. This is the MSV version. Mahirap sundin version. Get rid of all bitterness, all rage, all anger, all harsh words, all slander. Slander, Pastor? Sinasabi ko lang naman ng totoo Excuse. Slander, as well as all types of evil behavior, verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Let it go. Get rid of it. Thank you, Dan. Get rid of it. Get rid of that fear.
Get rid of that unforgiveness. Yung bitterness, anxiety, pride, greed, rebellion, short-tempered, nagmumura, addiction, smoking, alcohol, lust, gambling, addiction to internet, and even food. God wants you to be free from the vicious cycle and unproductive cycle that is keeping you from what God has for you. You can do more, and you can be more. Everybody say, you can do more, you can be more. Ecclesiastes chapter 3, there is a time to look for something and a time to consider it lost. There is a time to keep things, to hold things, but there is a time to let it go. Ang nakaraan ba natin nakaka-apekto pa rin sa present? Baka nakatali ka pa din, kapatid. Pastor, past is past. Well, past is past if it is not affecting your present. Correct? Correct? What did happen must not dictate what will happen. Got it? I said it again. What did happen must not affect what will happen. Get rid. Throw it away. Leave it to God. Kaya wala kang kapayapaan, kapatid. It's keeping you from your peace. It is keeping you from your breakthrough. Recognize the pattern. Recognize the habits. Pagka-positive yung cycle, keep doing it. And if you discern that this is a negative cycle, you have to learn to let it go. And this guy in John chapter 5 have been in the same cycle for 35 years, or 38 years rather. 38, can you just imagine? Almost a generation of the same pattern. Gusto niya ba ng healing? Yes. Lahat ba ng Kristiyano gusto ng healing? Yes. But for 38 years, he hasn't found one. Ano ang kanyang cycle? Every morning, he's asking somebody na dalhin siya dun sa pool. Every morning, nag-aantay siya ng anghel na darating. Every morning, nag-aantay siya, nakakalawkawin ng angel yung pool. Kasi sa kanya, ito lang ang paraan para ako'y gumaling. Correct? Para mawala at huminto itong cycle na ito, I have to go to the pool, wait for the angel, and wait for the angel to stir it up. That's the cycle for 38 years. Bring me to the pool, I'm waiting for the angel, at aantayin kong kalawkawin niya yung pool. Every day for 38 years. And then Jesus came. How many among you believe that Jesus is a cycle breaker? He is a curse breaker. He can break the negative cycles in our life. And then Jesus came. Ang sabi ng passage na binasa natin, kinausap siya ng ating Panginoon. God saw him, Jesus saw him. Sa dami-dami ng may sakit, siya talaga yung nakita ng ating Panginoon. Kasi kahit magtago ka sa crowd, kilala ka ng Panginoon. And ang sabi ng Panginoon sa kanya, do you want to get well? Now question, do you want to be healed? How many among you wants to be free? How many among you wants to be free? If you want to be free, number one, you must desire for it. You must desire it. 3 Ds of getting well. Desire it. Everybody say desire. Tinanong siya, do you want to get well? In other words, Jesus was asking, gusto mo ba talagang gumaling? Verse 6, please. Do you want to get well? Gusto mo ba talagang gumaling? Now, kung ako yung paralyzed for 38 years, I may find it offending. Lord naman, 38 years ako dito. Pangarap kong lumakad. Hindi natin alam kung 38 years old siya at nabuhay siya sa ganung state. So let's deal with both. Pwedeng nabuhay siya na paralyzed na siya, o posibleng nabuhay siya for maybe 10 or 20 years, and now 58 years old na siya, at nararanasan niya ito. At tinanong siya ng Panginoon, do you want to get well? At posibleng sa isip ng taong ito, Lord, it is my dream to walk again. It is my dream to be able to walk for the first time. Pangarap ko po ito. Pero bakit tinanong ng ating Panginoong Yesus yung bagay na obvious? Kasi alam ng Panginoon, kahit gustuhin ng Diyos na siya'y pagalingin, kung ayaw niyang lumabas sa cycle na meron siya,
hindi pa rin siya gagaling. Kasi madalas, ang miracle nagre-require ng participation from you. You want change? You need to participate. So do you want to get well? And Jesus probably is looking for an answer and say, yes, Lord, I want to be healed. Because you are, marami sa atin mga kapatid, we have been in a situation long enough na nakapag-develop ka na ng coping mechanism. You know what I'm saying? I don't know. Siguro itong lalaking ito for 38 years, hindi ko alam kung ano ang kanyang coping mechanism. 38 years, that's boring, you know? That's boring. 38 days ka mag-Netflix. Suko hindi. Suko, it's boring. At first, it's entertaining, but it's a cycle. It's boring. Ayoko na yan. And probably nakakuha siya ng coping mechanism. Hindi ko alam kung anong entertainment niya. Habang siya nag-aantay. Pero tayo mga kapatid, if we are dealing with the same issue, nakakapag-develop po tayo ng coping mechanism, correct? Kaya minsan pag tinanong ka, o ba't ka nagkaganyan? Curse to eh. Correct? O ba't kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng financial breakthrough? Feeling ko sinumpa kami. O bakit parang sa pamilya nyo, lahat na lang mula lolo hanggang apo, high blood kayo? May sumpa yung pamilya namin eh. Most of the time, listen to me guys, eye to eye, most of the time, it's not a curse. Most of the time, it's a choice. Say that again. Most of the time, it's not a curse. In fact, madalas, it's a choice. I'm not saying pinili niyang maging paralyzed, pero posibleng pinili niya. Amen? Na masanay sa kanyang circumstances, na kapag tinanong siya ng Panginoon, do you want to get well? Ayaw na nating maging aggressive. No, kasi kung ako yon, nakita ko pa lang si Jesus, hindi na ako kailangan tanungin ni Jesus. I will be aggressive if I really need freedom. Kung gusto mo talaga ng kagalingan, hindi mo na aantayin may magtanong ba sa'yo. Lalapit ka na mismo. Magiging assertive ka. Magiging aggressive ka. Kung gusto mo talaga ng kagalingan. Kung mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Kristo. 12 years of cycle. And she knows. Posibleng hindi siya mapansin. But she is aggressive. Blind Bartimaeus. Nakakatawa lang, tinatawag pa nating blind si blind Bartimaeus. Hindi na siya blind. But he was born blind. Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ng disciples, shh, ingay mo. But he shouted even more. Aggressive. He shouted even more. Jesus, Son of David. Kasi kapag desperado ka talaga, you will be aggressive in receiving your freedom. So church, let me ask you this question. With love. Kasi akala natin, I'm stuck. Hindi na ako makakalabas dito. Question. Are you stuck or did you stop? Are you stuck or did you stop? Baka akala mo stuck ka sa addiction pero ang totoo lang huminto ka ng intentioning magbago. Tahimik ah. Correct? We always complain this, Pastor, ipag-play mo ko ng freedom, I think I'm stuck. Are you stuck or did you stop? Baka mamaya sinasabi natin stuck ka pero himinto ka na kasing manalangin. Huminto ka ng maniwala. And now you conclude your coping mechanism now is that I'm cursed. And I'm stuck. And you don't decide for it. Look at what happened. Do you want to get well? Decide it. Be aggressive. And say, Lord, I really want healing. I'm stuck with this immorality. I'm stuck with this financial difficulty. I'm stuck with this attitude and behavior. Pastor, ganito na talaga ako mula pagkabata, hindi na yata ako magbabago. Mentality ng stuck. So question, are you really stuck? Or did you stop being intentional about changing your circumstances? 38 years, my friend. Is he stuck or did he stop? We cannot judge. Only God knows. But you can judge yours. You can look at your situation. And you know that you're stuck for 5 years and you stop for another 10 years. Pero ang kinukonclude mo, you're stuck for 15 years. Amen?
So ask yourself a question. Am I stuck? Or did I stop? Actually, think about that question. There's wisdom in that question. Are you stuck or did you stop? Are you stuck or did you stop? Desire it, my friend. Second D, if you want to get well, is to drop the excuse. Desire it if you want to get well. And number two, drop the excuse. Verse 7. Sabi ng Panginoon, do you want to get well? Verse 7, I can't, sir. Tingnan nyo, I cannot, sir. For I have no one to put me into the pool. He's expecting somebody to do it to him. Now, legit ba ang kanyang excuse? Probably. Sino ba naman ang, paralyzed siya lame siya. Siyempre, hindi siya makakalakad. He needs somebody to help him. Amen? Pero yung sinabi niya, I can't, I believe is an excuse for 38 years. I'm not judging him, pero kung ako yun, nasa gilid na ako ng swimming pool. Para hindi ko na kailangan maglakad, gaganon na lang ako, babagsak na ako sa pool. Correct? But most of the time, we have excuses. Kapag tayo ay stuck sa same attitude, same behavior, madalas naghahanap tayo ng masisisi. At madalas ang pinaka nasisisi, ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Sabi ng anak. Pero ang totoo, madalas sa mga circumstances ng anak, ang nasisisi yung magulang. Transfer kasi ng magulang ko sa akin yan. Demonstrate kasi ng magulang ko sa akin yung ganyan. Kaya ganyan din ako mag-isip ngayon. Yes, they might transfer that to you. Demonstrate nila sa'yo. But you took a choice. Ikaw pa rin ang pumili, kapatid. You can be a curse breaker, a cycle breaker, kasi ang cycles will not break if you always make excuses. Ulitin ko ulit. Cycles will not break if you always keep making excuses. Posible na pinili ng present generation na i-adapt ang nature ng older generation kaya nakaka-experience tayo ng the same circumstances. Do you want to get well? Desire it. And drop the excuse. Drop the excuse. Pakilagay nga po sa chat, mukhang ako, kinakausap ng Panginoon. So quiet in here. Sabi mo sa katabi mo, drop the excuse. Drop the excuse. And last, and I close with this. Desire it. Drop the excuse. Number 3, develop a new pattern. Develop a new cycle. Look at verse 8. Sabi ng Panginoon, verse 7, sabi ng lalaki, I cannot. Walang tumutulong sa akin. Verse 8. Tingnan yung sagot ng Panginoon. Verse 8, stand up! Pick up your mat and walk. Say that again. Rise up, pick up your mat, and walk. Now, let me put this in the context. Ang kanyang perspective of healing, somebody must bring me to the pool. I will wait for the angel. Nakalawkawin. Yun yung kanyang cycle. But God introduced a new cycle. Rise up, get up, and walk. Rise up, take up your mat, and walk. Now listen. If you've been stuck, crippled, paralyzed for 38 years, yung pinagaling ka, it's one thing. Listen to me. This is going to literally change your perspective. And most of us, kapag may preaching, kapag may Sunday service, when I pray for breakthrough, when I pray for healing, lagi natin sinasabi, claim the deliverance, correct? Claim the freedom, and you will shout, yes, I receive! Monday comes. Still same cycle. Now, are you healed? Yes. I believe you are healed. Pero healing for this guy is not the final destination. Kasi kahit magaling na siya, he has to learn to walk again. So probably, healed ka, pero ayaw mo mag-develop ng bagong pattern. That's why you are still trapped in that same cycle, in that same pattern. Imagine niyo kung kayo ay born stuck. Imagine niyo kung kayo si blind Bartimaeus,
na born blind. You've never seen a tree. Hindi ka pa nakakita ng tao ever. Never. It's one thing na makakita ka. It's another thing to learn how to distinguish. Tao pala to. Halaman pala to. Amen? You have to develop that new cycle in your life, and it's one thing to be set free from watching pornographic materials, free from complaining, free from bad habits, free from bad attitude, but it's another thing to learn new habits, new language. Totoo, binigyan ka ng bagong puso. Pero minsan, kailangan mong aralin na yung bagong puso mag-produce ng bagong language, ng bagong patterns, ng bagong cycle. It's one thing to desire it. It's another thing na i-drop ang excuses. But it's way totally different to learn and develop a new cycle in your life. Do you want the best that God has for you? Sino ba naman ang ayaw ng best life? Lahat po ng tao gusto ng best life, correct? I want the best life. Nagbakasyon ka. Pagbalik mo, hindi na naman. You're going to... Kaya lagi ko sinasabi mga kapatid, kung naghahanap kayo ng peace, hindi bakasyon ang sagot. Makakatulong ang bakasyon. Pero minsan, mas ma-amplify pa yung sadness mo kasi pagbalik mo, saya-saya mo sa sa beach. Wow, saya-saya ko. I'm free at last. Kinabukasan, pasok ko na uli. And you're more depressed than ever. Because you're back in that old cycle. You want the best life, hindi bakasyon ang sagot. You have to learn the new ways. You have to learn and develop a new pattern. You have to learn the ways of God in your life. And only then, you will receive true and lasting, I'm saying that again, true and lasting freedom. Freedom from negative cycle. Amen? Agree? It's one thing na makalabas ka sa toxic relationship. It's another thing to love again, to learn to love again. It's another thing to learn to believe again. It's another thing to learn to trust again. Sabi ng Panginoon, get up, rise up, take up your mat, and walk. Lord, I forgot how to walk. Or kung mula pagkabata pa siyang pilay, I don't know how to walk. This is how you walk. One step in front of the other. One step in front of the other. Just like the parent teaching his son. One step in front of the other. So when God speaks to him, He's not condemning him. Walk. He's speaking about his potential, his future. And sometimes, when God says the best is yet to come, you cannot experience it, God is not condemning you. I'm not condemning you. I'm speaking life into your future. I'm speaking life into your potential. God knows that you can walk. God knows that you can survive. God knows that you can thrive. God knows that you can be who God says you can be because Jesus Christ already broke the curse. Jesus already broke that cycle. And now God wants to invite you into a new cycle with Him right now. With God right now. And learn to develop the ways of God. Because your ways, diyan ka na pahamak. Your own timing, diyan ka na pahamak. Sarili mong kagustuhan, doon ka na pahamak. Desire to change. Yes, Pastor. Drop the excuse. Yes, Pastor. But I'm going back to my old ways. No. Develop a new pattern. Develop a new way. Develop a new cycle. Amen. And say, God, from this day forward, I'm gonna love you. Trust you. Kahit hindi kita nakikita, Lord, I'm gonna trust. I'm gonna believe. If you cannot trust Jesus, you have to trust Jesus. You have to trust God and say, God, I need you. I don't want to stay in this way. And I recognize that I don't have the power to break free. I did everything I could. I spent all that I have. I prayed long enough.
But today, I recognize only you can deliver me. Only Jesus can deliver you from these negative cycles and negative patterns. And I want to praise the Lord for His grace and His mercy. Kasi sa pamamagitan ng grace and mercy ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal sa iyo, nakakalapit tayo sa trono ng Kanyang kagandahang loob. Kapatid, I know God is talking to you right now. Sabi ko nga sa inyo, MSV version to. Mahirap sundin version. But God wants you to come to His invitation. Come to Jesus and receive His grace. Receive His mercy and allow Him to change your life. Father God, we just want to thank you for this wonderful opportunity. Lord God, na ibinigay niyo po sa amin. For us, Lord God, to come to you. Alam namin, ikaw lang po makakapagpabago ng aming buhay. Alam po namin, ikaw lang po ang makakapagbuo ng aming buhay. We messed up, we failed, we made a mistake. But thank you for your grace na nagpatawad sa amin. Thank you for your grace, Lord God, na kahit kami man ay nagkamali, nandiyan ang grace mo para kami ay saluhin. Thank you, Jesus, for breaking the curse, and the consequences of it is broken now. Because we know, Lord Jesus, that you have overcome the grave. And just as you have overcome the grave, Lord Jesus, we are praying that we can overcome and get out, Lord Jesus, of this vicious, unproductive cycle that we are in. And Lord, through your grace, as we desire and drop our excuses, we can develop a new habit, a new cycle, a new pattern, so that all of us, Lord God, will be ready for the next season of our lives. In Jesus' name, I'm praying for each and every one of us. Everybody, lift up your hands as a sign of your surrender. Lord, I declare freedom right now in the mighty name of Jesus. Hindi lang po intensyong lumaya, hindi lang po kagustuhang lumaya, Lord Jesus, kundi yung intensyonin namin, Panginoon, at sumunod kami sa iyo. Get up, rise up, pick up your mat and walk. Develop a new pattern. Develop a new habit. Develop a new cycle. In Jesus' name, God, I declare freedom in Jesus' name. Receive it, church, right now. Receive it right now. Say, I receive. I receive. I'm going to walk in a manner worthy of the calling to which I have been called, Lord. Lord Jesus, we're going to follow you. We're going to be with you. In Jesus' name. Receive peace. Receive freedom. And Lord, binabasag po namin ang lahat ng chains, ang lahat ng tanikala, at lahat ng bagay that is keeping us, Lord Jesus, for us to be who you have called us to be. In Jesus' name, we break the chains. In Jesus' name, we break this cycle. In Jesus' name, we break these patterns, Lord Jesus. Lord, alam niyo po ang lahat ng cycle and pattern and stages and seasons that we are going through right now. But in the name of Jesus, every negative cycle, every vicious, unproductive cycle, every cycle, Lord Jesus, that is keeping us from obeying you, binabasag po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng disorder, Lord God, ay magkaroon ng order. Lahat ng kahinaan ay makareceive ng kalakasan. Lahat ng tanikala ay mabasag at makaranas kami ng kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, we receive it, Lord Jesus. Lahat po ng papuri, lahat po ng pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Break every chain. Break every chain. Chain of addiction. Chain of self-condemnation. Chain of anxiety and chain of depression. Chain of unproductivity and procrastination. We break it, Lord, in the mighty name of Jesus. And we declare you are good. And we declare you are faithful. Thank you, Lord Jesus, for the power of your name. The name above it. Ano mang pangalan, Lord God, ng mga chains na bumabalot at tumatenikala sa amin. We know that your name is greater. Greater, Lord God, than every other name. And we are free. And we claim we are free. All glory belongs to you, God.
In Jesus' name we pray. Everybody say, I am free. Amen. I am free. Amen. I'm free. Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong mamiss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming misyon na punuin ang langit. All you have to do is click that link www.giacmnb.com/give at alam nyo mga kapatid, ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. Once again, thank you so much for watching this video. See us again sa susunod pang video. Lagi po niyong tatandaan, punuin natin ang langit and let's fight for our family. God bless you.